Sa pagpapatuloy po ng impeachment trial, sentro pa rin ang usapan kung peke ba o tunay ang mga bank document di umano ni Chief Justice Renato Corona na hawak ngayon ng impeachment court. Tumagal ang talakayan dahil ang PS Bank branch manager na nagsabing tila peke ang mga dokumentong na isumite ng prosecution, hindi maidetalye ang pagkakaiba ng original na dokumento sa hawak ng impeachment court. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, sa pagsisimula ng trial, muntik pa ngang maharang yung pagbabalik sa witness stand nitong manager ng PS Bank. Pero dahil daw mismo, yung mga senator judges ay gusto daw linawin yung statement niya na peke umano. Itong mga bank documents ni Chief Justice Renato Corona, pinasalang na siya ulit sa witness stand. Itong mga dokumentong ito, yung sinasabi ng prosekusyon na nakuha daw nila mula sa isang anonymous source. President. Tatawagin na sana ang pinabalik na branch manager ng PS Bank Katipunan na si Annabel Chongson na pinagdala ng mga original na specimen signature cards raw ni Chief Justice Corona para sa kanyang mga bank account. Pero di pinayagan ni presiding officer Senator Juan Ponce Enrile na ilabas ni Chongson ang mga bank document dahil may kahalo itong dollar account na sakop ngayon ng isang temporary restraining order ng Korte Suprema. I repeated it to the witness. Are you sure that this is a fake document? And she confirmed that it is a fake document under oath. And that stands in the record as the answer of the witness. My understanding, sir, the law must be respected. There is a law that prohibits disclosure. And the Supreme Court has issued a TRO. We leave it up to the wisdom of this honorable tribunal. It's not my wisdom. That is the rule. Yes. Of trial. I do not have to educate lawyers here. I feel ashamed to educate lawyers here. Pinalinaw kay Chongson ang una na niyang pahayag na peke umano ang bank documents. You compared it with a document on file with the bank? Yes, Your Honor. And you say there were differences between what was shown to you and what is in the bank record? Yes, Your Honor. What were these differences? There are differences, Your Honor. What were these differences? I did not note down the differences, but there were differences. It's spurious. There were entries in the original that were not in the photocopies, and there were entries in the photocopies that were not in the original. There were alterations as well. Where was the alteration? I could not recall, Your Honor. Pinasumite kay Chongson ang specimen signature cards ng mga opisyal ng bangko na nakapirma ng buksan ng 4 na peso accounts ni Corona para raw makumpara ito sa mga nakapirma sa bank documents na sinumite ng prosekusyon sa korte. Pero tanong ng depensa, paano raw ba tatratuhin ang mga sagot at isusumiting ebidensya ni Chongson samantalang galing ito sa pagtatanong ng isang senator judge at tila pumapabor umano sa prosekusyon. But if the questioning goes further than clarificatory, then a doubt may enter into the scene, and that is the non-neutrality of the judge. And that may amount to a mistrial. It is up to this court to make a decision on the basis of its appreciation of all the facts gathered in this proceeding at that point when it will make a judgment. I'm sorry. And the guilt or innocence of the witness is beyond the appeal of anyone. Palaisipan pa rin kung saan galing ang mga dokumento pero tila may teorya si Senator Judge Jinggoy Estrada. Sa pagtatanong kay Chongson, lumabas na siya ay tubong Iloilo at ang kanyang pinsang buo na isang Roberto Obet Buenaflor ay kaalyado sa politika ng mga Tupas. Pero giit ni Chongson, wala siyang kilala sa pamilya Tupas. You don't know Congressman Tupas? No, sir. You haven't seen him even when you were visiting your province in Iloilo? No, sir. We were never introduced. I have never seen him. Talagang obvious na merong acquaintance yung pamilya nyo, magkakilala yung pamilya nyo at yung pamilya ni Tupas. And now you are still denying that you don't know even one family member of the Tupas family. It's quite absurd. Wala kaming relasyon, walang acquaintance nung witness na si Miss Annabel Chongson. Sa kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siya nung Lunes nung nag-testify siya.
Jessica, dun sa written explanation na sinumite ng prosekusyon sa korte, pinanindigan nila yung storya nila tungkol dito sa small lady. Sinabi rin nila na hindi naman daw nila outrightly dineclare na authentic nga yung mga documents na hawak nila. Sinumite nila ito in good faith at saka umiikot na rin naman daw ang mga dokumentong ito sa media. Yung written explanation na yan ay tatalakayin ng Senator Judge sa kanilang caucus sa Lunes. Jessica. Okay, Ruth, tama ba? It's actually a very simple matter pero ang hindi ko maintindihan, no? Ilang oras pinag-usapan. Parang it's just a matter of comparing the documents, although maganda rin yung pinuntos ni Senator Joker Arroyo na kung peke yan, bakit pa natin pinag-uusapan? Jessica, if you remember from the trial, binanggit din nila dyan, ang isa daw na tinetest kasi nila, ang gusto nilang itest, ay yung credibility nitong testigo nitong si Chong. So, na kahit na sinabi niyang peke nga yung dokumento, kaya gusto nila makita yung original para malaman kung totoo nga talaga yung sinasabi niya. Kaya gusto nila to see for themselves itong mga dokumento na ito, Jessica. Okay, pero kahit yung presidente ng PS Bank, di ba, sinabi niyang may discrepancies o inconsistencies between the two documents. So ayaw nila kasi tanggapin din at face value yung mga statements na ito, kaya gusto nila i-verify. Pero nagkaroon naman na sila ng kasunduan at nag-order na rin itong si Presiding Officer Enrile kanina na dalhin na nga lang yung original documents. Pero nga, tatakpan daw ng tape yung mga entries on the dollar accounts dahil nga may TRO dyan ang Korte Suprema. Okay, without having to, go into a lot of details, ang isa pang hindi ko maintindihan, ano bang dokumento kasi itong pinag-uusapan natin? Isang sheet of paper lang ba yan na magkasama daw yung peso at dollar account? Kaya yun ang komplikasyon, hindi ma-describe ng mga tiga PS Bank because nga may TRO from the Supreme Court. Ganun ba yon, Ruth? Jessica, siguro kaya hindi rin maintindihan ng marami kasi lahat naman tayo, even from the media, parang hindi rin nag-aatubli rin tayo na ilabas yan because nga we're not even sure of the authenticity. But just the same, we were able to see that doon sa supplemental request na sinumite nitong prosecution. No? Nakita natin, Jessica, it's a specimen signature card. Tapos isa-isang nakasulat dyan yung bank account numbers. Tapos sa tapat niyan, meron dyang entry kung kailan nabuksan yung bank accounts na yan. Tapos may pirma nung officer na nandun nung binuksan yung account na yan. Tapos meron din dyan date close, tapos meron ding pirma nung officer din in charge nung sinarado yung account na yan. If I remember, it's 9 or 10 accounts na nakalista dyan. So halo-halo yung dollar accounts at yung peso accounts. Kaya nasa isang document lang yan, Jessica. Kaya medyo nag-aatubili rin itong mga opisyal ng bangko na ilabas yung dokumento na yan. Oh, so yun ang komplikasyon. Tama, Jessica, kasi nga may TRO yung dollar accounts. Although on the peso, malinaw naman daw na may exemption yan pag impeachment trial, kaya yan ay pwedeng ilabas sa korte. Okay, Ruth, kung yung mga manunood at maraming tao naiinip na sa takbo ng trial, no? Ano naman ang feeling na nakukuha nyo dyan sa Senado? Jessica, yung iba nga ay medyo what can I say, parang pagod na rin sila doon sa pakikinig na parang paulit-ulit yung mga tanong, paulit-ulit din yung sagot kasi naririnig din natin minsan sa gallery na parang ay sinagot na yan, bakit tinatanong paulit? In a general sense, gano'n. At napapansin din natin na medyo kumukonti na rin yung mga taong nanonood sa gallery. So in a way, medyo yung iba ay, doon sa mga common na tao na nanonood, no? Parang medyo they lost interest na. Yun yung nasa-sense natin dahil nga parang kumonti na yung mga nakikita nating nanonood nito dito sa Senado. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.